Mr. Francis Tolentino. Attorney Francis Tolentino, currently a senator and aspiring for a next term. Unfortunately, mukhang tatakbo siya on the administration side. Hindi na po ito nakakabigla o nakakagulat dahil alam natin na nag-attend siya doon sa mga events ng Partido. Panahon na rin po ng prutas na tinatawag nating balimbing. Panahon din po ng mga taong maraming mukha. Sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na-appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng Senado. Hindi na po natin well, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. May lumabas na parang tentative list ng mga senatorial candidates para sa administrasyon, and included in that list is Mr. Francis Tolentino. Attorney Francis Tolentino, currently a senator and aspiring for a next term. Unfortunately, mukhang tatakbo siya on the administration side. Hindi na po ito nakakabigla o nakakagulat dahil alam natin na nag-attend siya doon sa mga events ng Partido Federal, particular na nung naging nung itinalaga na leader ng PFP si Congressman Sandro Marcos. So, up front and center si Senator Tol doon, kung kaya't hindi na nga nakakagulat na napaunlakan siguro siya o napaunlakan siya ng administrasyon na maging isa sa kanilang mga kandidato. Ganyan talaga ang mga panahon na rin po ng prutas na tinatawag nating balimbing. Panahon din po ng mga taong maraming mukha. Okay. So in this case, hindi na po entitled sa kumbaga sa support ng mga DDS, si Senator Tolentino, bahala na siya. Kasi sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na-appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng senador, inendorso siya, tinulungan siya and all that. Pero nitong pagpasok ng Marcos administration, napansin natin na medyo lumalamig na nga po ang suporta ni Senator Tolentino. Hindi siya kumikibo kapag binabakbakan ang dating administrasyon, lalong-lalo na in those incidences na kaya naman i-explain at saka puro fake news ang lumalaganap. Hindi niya ginagawa yon. Wala man lang explanation, walang salag sa Senado. And of course, dahil ganyan siya, sabi ni I.M. Shanwayne, mangga pa rin daw. Well, totoo naman po at ngayon kitang-kita ang kaputian. So, hindi na po natin well, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate sa ibang partido. So, sabi ni Artisan Art, abangan niyo po sinong tatakbo mayor ng Caloocan. Sikreto po ba yan si Trillanes ay nag-a-aspire na maging mayor dyan sa Caloocan? Di naman niya sinisikreto, di ba? Kaya nga po siya po ay naghain ng reklamo di umano laban kay dating Pangulong Duterte, dami ng mga kanyang attachments, pero hindi po kasi nadadaan sa dami ng attachments yon, nasa credibility po ng kanyang mga saksi at kung ang mga ito ay nagsasalita ng totoo at ang kanilang napatunayan ay pasok dun sa mga elemento ng krimen na ina-allege nila. So, alam niyo naman si Senator Trillanes parang kumbaga kumbaga sa baseball, he doesn't bat 1,000. Mahina ang kanyang batting average kumbaga. Hanggang ngayon iniintay ko pa rin yung sinasabi niyang i-issuean daw ng warrant of arrest ang dating pangulo nitong June pala. Nasa na tumataginting na, tumitigitig na tayo sa July, wala pa rin yung kanyang ipinapangakong
warrant of arrest na i-issuein daw ng ICC laban sa dati nating Pangulo. Kaloka. But of course, buti na lang, hindi siya credible at hindi natin siya kailangan paniwalaan. Sabi ni I.M. Shanwayne, alam ko Attorney Trix di na ginagamit ang KSP pero super applied kay Trillanes. Para sa kanya buhayin natin. Di ba? So yun na nga. As we know, meron na naman yung need for Mr. Trillanes for attention ay hindi dapat natin pinauunlakan. Gayon din yung need ni Senator Tolentino ng suporta ng mga dating sumusuporta sa kanya gawa ng kanyang supposedly being in the camp of the former president, hindi na rin natin kailangan ibigay. Kung gamitan rin lang pala, hindi na tayo magpapagamit. Kaya naglilipatan yung mga kakampi ni Tatay Dig sa kabila dahil naniniwala sila na mga kakapandaya yung bagong election machine na binili. Teka muna, naglilipatan. Ilan ba yung naglipatan? Yun lang naman talagang inasahan natin, yung mga trapo na lilipat talaga. Kasi trapo naman sila even nung time na nag-Duterte sila. In other words, ito yung mga tao na talaga namang walang loyalty. So ina-expect talaga natin sila na ganyan. Kapag nagbago din ang ihip ng hangin, iiwan din naman nila si BBM. So itong mga to, hindi ko kinakount yung mga yan. Si Senator Tol, medyo mabigat para sa akin yung nakakairita. Kasi talagang nag-benefit siya under the Duterte administration. Tapos ganyan lang. Diba? Panahon nga naman pala, balimbing na nga, may mangga pa. Ano yung tinatawag mo dun sa crossbreed ng mangga at balimbing, ano? Pililing ang magbigay ng personal ang warrant kay PRD para magkita na sila nito. What you talking about? He has no power to serve a warrant of arrest, particularly one from the ICC, which has no jurisdiction even here. In your dreams, thankfully, no to Tolenti, no. Diba? Dapat Tolenti, no. Kayong mga taga-Caloocan, kamusta naman po? Suportado niyo po ba ang kandidatura ng isang KSP dyan? Huwag niyong babanggitin yung pangalan, baka maalala ng mga botante. So, no to KSP. At saka no to Tolentino. No to balimbings, no to mangga, no to KSP. Huwag niyong babanggitin yung pangalan. Kasi baka matulungan pa inadvertently, nakakaloka, di ba? Huwag na. So, darating po ang panahon mag-i-election. Ang ikinapapanalo ng mga taong naihawak na ng poder ay yung hope nila na tayo ay magkawatak-watak. That way, hindi solid ang boto at mamamayagpag po sila. Mahalaga yung darating na eleksyon. Kasi that will determine kung magkakaroon ng charter change or not. Pag inumpisahan nila yung charter change, asahan ninyo. Itong pag-o-oppress nila sa mga tagapagsalita ng maisugda, lawak yan. It will include the people who hosted, katulad ni Mayor Rama at saka ni Governor Hubahib. Kami po, ng mga tagapagsalita dyan sa maisog, nararamdaman naman din po namin. Tignan nyo si Attorney Glenn Chong, 4 na disbarment cases. Tignan mo yung pababalahura ng mga tol sa amin ni Attorney Harry. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin at walang awayan dun sa mga taong tinagurian natin, mga kampi at mga kasamahan. So, sa akin, I take my cue from the Vice President. Kung hindi niya tinuturing na kaaway itong mga kasama niya, yun po, wala akong karapatan sabihin makipag-away dun sa mga yon. Susuportahan ko yung mga sumusuporta dun sa cause natin. Sa mga taong nagki-question dito sa gobyerno kung bakit hindi tayo tinutulungan, bakit hindi ina-uphold ang national interest. Dun sa mga taong pumuprotekta at ginagamit ang ating karapatan magsalita at magpahayag, dun ako papanig. Dun ako papanig dun sa mga marunong na mag-criticize sa gobyerno at hindi pinapakalat yung kamalian na hindi na tumulong ka na lang, which is stupid in the extreme. Tulong po ang pag-criticize, ang pagtama dun sa mga maling ginagawa ng ating gobyerno. Nasa panig ako dun sa mga taong nagko-call out ng gobyerno kasi nasa national interest natin yun. At nandun tayo sa panig sa mga taong nakakakilala ng need natin for unity. Yung unity po natin, yan po ang makakapagpabago. Hindi lang po sa mga nakaupo sa darating na eleksyon,
kundi pati dun sa mga pulisiyang ipinipilit nila sa atin. Thank you kay Valerie at kay Yuan. Doon po tayo, let's stand together. Yun parating sinasabi ko sa maisog. Manindigan tayo, sama-sama. Hindi pwede yung tayo-tayo mag-aaway tapos i-expect ninyo magkakaroon ng pagbabago. Tama na yung panahon ng regionalism. Galit sa Tagalog, galit sa Bisaya. Kaya nila tayo ini-encourage na galit tayo sa isa't isa ay para mamayagpag yung mga taong nakaupo. Ang tuwa lang nila, pag tayo magkakaaway, edi hindi magkakaroon ng isang singular na puwersa ng taong bayan. In the meantime, ayan, si Senator Tol na mapanamantala sa mga sa kung sino ang nakaupo. Si Sec Gibo, na tila kumampi na at sumusunod dun sa kumpas ng mga tsuwariwap ng US.